25 taon na ang nakalipas, may isang lalaki na eksaktong nahulaan kung paano mabubuwag ang pamumuno ni Putin. At ngayon, parang nasasaksihan na natin itong nangyayari. Noong huling bahagi ng dekada 90, ang oposisyong politiko ng Russia na si Boris Nechayev ay gumawa ng isang prediksyon tungkol kay Putin na talaga namang nagbigay sa akin ng kilabot nang una ko itong mabasa. Sinabi niya na mananatili sa kapangyarihan si Putin hanggat natatakot ang mga tao na hamunin siya. Pero sa sandaling mawala ang takot na yon, magsisimula ng magkalas-kalas ang lahat. Pinatay si Nechayev sa Moscow noong 2015. Ngunit makalipas ang mga dekada mula nang gawin niya ang prediksyon na yon, bigla itong naging mas napapanahon na yon. Eto kung bakit. Isang bagay na talagang nakakuha ng aking pansin na yung linggo ay ang makita ang mga ordinaryong Ruso na tumitingin diretso sa kamera at nananawagan na patayin ang mga opisyal ng gobyerno. Ilang taon lang nakalipas, ang mga ganitong komento ay maaring magdala sa iyo sa kulungan o mas malala pa. At ngayon, sinasabi na ito ng mga tao ng hayagan at ipinapakita nito na may nagbago na talaga. Kaya ano ang nagtutulak sa mga tao na umabot sa ganito? Malaking bahagi nito ay ang krisis sa gasolina ng Russia. Umano'y umabot na sa 300 rubles bawat litro ang presyo ng gasolina, nakatumbas ng humigit kumulang $15 bawat galon. Nangyayari ang lahat ng ito sa isang bansa na may pangalawang pinakamalaking napatunayang reserba ng langis sa buong mundo. Ang tugon ng gobyerno ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Sa halip na lutasin ang problema, inanunsyo ng mga opisyal na ititigil nila ang paglalatala ng lingguhang datos ng presyo ng gasolina. Ito ang lumang teknik ng pagpapaliban. Kung ayaw mo sa paglago ng ekonomiya, patayin mo na lang lahat ng ekonomista. Samantala, ginagawa ng mga Ruso ang palaging ginagawa ng internet. Kinukunan nila ng video ang walang katapusang pila sa mga gasolinahan at ina-upload ang mga ito na may sarkastikong kanta laban kay Putin. Mas nakakatawa pa ang sitwasyon ng isang gobernador sa rehiyon na ito na nagsabi sa lahat na tigilan ang panic buying dahil wala namang kakulangan. Ilang araw lang ang lumipas, nakunan siya ng litrato na stranded sa gilid ng kalsada matapos maubusan ng gasolina. Pero ito ang talagang mahalaga, ang mga ordinaryong tao, dating mga propagandista ng Russia, mga oligarko, at maging mga publikasyon na konektado sa aparatong panseguridad ng Russia ay nagsimula ng batikusin si Putin sa publiko. Mas nakakagulat pa, hindi na rin nanunupil ang FSB gaya ng dati. Habang nangyayari ito sa loob ng bansa, nahihirapan din ng husto ang militar ng Russia sa labanan. Halos eksaktong ito ang hinulaan ni Nechayev 25 taon na ang nakalipas. Una, nawawala ang takot at nagsisimula ng magsalita ng hayagan ang mga tao. Pagkatapos, nagiging masama ang takbo ng digmaan. At sa huli, tahimik nang tumitigil ang mga tagaloob na may impluwensya na protektahan ang taong nasa itaas. Mag-subscribe para sa iba pang mga balita.